Sowing in the morning, sowing seeds of kindness. Ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master, total will sustain our spirit of increase. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Muli po tayong lingkod at manalangin. Pakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang pagpapasalamat ng bawat isa sa amin, sapagkat narito ang mga salapi na aming pinagambagan mula sa aming mga kamay, Panginoon. Nawa ay pagpalain mo ang bawat isa na nagsipagbigay at pinadalangin po namin, Panginoon, na magamit ito upang ang iyong mga salita ay mapalago, ganun din ay matulungan ang mga iglesia sa iba't ibang dako, Panginoon, upang lumago ang aming pananambahan at bilang. Kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa paggabay at pagbibigay mo ng kalakasan sa bawat isa na siyang nagagamit po namin upang kami po ay kapagtrabaho at magampanan ang gawain po na ito na pag-aabuloy ang Panginoon para sa mga banal. Dinadalangin po namin, Panginoon, sa pagkakataon ito na ganun din ang salapin ito ay magamit sa mga kapatiran namin na may pangailangang pinansyal o Diyos. At sana ay patuloy ang pagpalain ang bawat isa, ang bawat tahanan na narito, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Papasalamat at panalangin po ay aming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. May mga katanungan pala po kayo kanina sa ating kaupo. Mahabang mensahe, imaiksi. Mga po kayo may mga katanungan na may kinalaman po kung paano tayo magkakaroon ng isang tinatawag na God-centered family. Alam niyo, napakaganda po itong mensahe na ito na sana po ay ikayatin natin mula sa ating pinakabata kasama sa pamilya, ating pamilya, ang ating mga pinsan hanggat maaari kung alam natin. Kasi minsan nakakaroon na sila ng mga problema. Ang tanong, bakit ganun ang buhay nila? Kasi wala sa kanila ang Panginoon. Pero kung masusumpungan mo ang Panginoon at ilalagay natin siya sa ating priority, lahat ng buhay sa ibabaw na sanlibutan nito ay magiging maganda, maayos, dahil mayroon tayong kinakapitang Panginoon. Kaya po yung mga kadalasan ay sabihin na natin may mga sumusuko sa mga problema at kahirapan ay dahil hindi pa nila nasusumpungan ang Panginoon. Kaya kung may pagkakataon po ay ipangarap ang salita ng Panginoon at ikayatin natin na kung ang ating pamilya ay manatili hanggang sa wakas na kung saan may Diyos na tayong dapat na sambahin, na kinain hanggang sa huli sandali ng ating buhay. Mayroon pa pong yes sister?
about po dun sa paggawa ng mabuti. Kasi may mga tao po na kahit nagawa po ng mabuti, ang nangyayari po is parang ang sama pa rin po ng dating. So ang tanong po, dapat po mapipigil ang paggawa po ng mabuti dun sa tao. Po. Ang paggawa ng mabuti ay depende po yan. Kasi may mga gumagawa pa ng kabutihan sa kapwa mo. Pero ginawa mo lang yan. Dahil hindi dahil bukas sa loob mo. Minsan dahil sa pangangailangan kasi tinulungan mo siya. Ngayon, kung nakatagpo ka ng tao na kung saan hindi na maging maganda ang response dun sa ginawa mong kabutihan, huwag kang susuko o huwag kang titigil sa paggawa ng kabutihan, maaaring hindi sa kanya uli sa ibang higit na nangangailangan. Ang pagtulong ay walang pinipili. Ang pagtulong ay kung saan, kung kaya po natin, maliit o malaki man ito, kung ito'y bukal sa puso natin, at hindi tayo naghintay ng kapalit mula sa ating Panginoon, ang Diyos ang bahala na sa atin ay magbibigay sa tamang panahon at tamang paraan. Pero hindi titigil ka, kung may pagkakataon kang tumulong ka. Lalo na't hindi kabigatan yung mawawala sa iyo na tulong na gagawin mo. Whether it is in the form of money, goods, or even in the form of services. Gawin po natin to, hindi para sa ikalulugod nung tinulungan natin, bagkos sa ikalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Ang ginawa, kung nakatulong tayo, magaan sa pakiramdam natin yun eh. Pero lagi niyo pong iisipin, pag mo tulungan, tingnan mo muna ang kapasidad mo, ang sarili mo. Mr. Eli. Mr. Eli, pautang ha? Yan mga ang problema ko eh. Yan sa problema. Ganito, kasi marami itatanong ko. Pero, ang ibig kong sabihin, itong ibang kongregasyon na dito rin, hindi lahat ay meron kami. Tulad niyan, may sakit si ano, kailangan din namin pera. Pero, ang ibig kong sabihin, nagkasundo na voluntary. Ay kung yun lang ang maiaabot sa kanila, sorry. Tama po yun. Tayo dito sa kongregasyon ito, lahat po dito, lagi niyo isipin po, prioridad po ang membro na tulungan dito. Bago po tayo tumulong sa labas ng kongregasyon na ito, titignan po muna natin, yung tutulungan po ba natin na yon ay mayroon tayong sobra rito. Pero dapat na maging mapagpasalamat kung sino may tinulungan natin sa maliit o malaking halagang tinulong natin, ay maging mapagpasalamat po siya. Pero hindi po natin, kaya po tayo may tinatawag na autonomy. No, autonomy sa loob po ng ating iglesia dito. Tayo po ang namamahala dito sa loob dito. Kung meron po sa Pasay, sila din po ang namamahala ng kanilang pinansyal na kalagayan. Kung sino yung gusto nilang tulungan, okay po. Ngayon po, kung kayo ay may sobra po, at may kakayahang tumulong, nang hindi kukunin sa pondo ng ating kapilya, pwede nyo pong voluntary, yung po isang bahagi lang ng voluntary tulong po. Pero tandaan po natin, ang ating mga nalilipon dito, ang priority na dapat tulungan ay ang loob ng ating kongregasyon. Meron po kasi mga ilang kapatiran sa ibang dako kung saan ay lumalapit dito. Ganun din po sa amin doon. May mga kapatiran po sa Cainta, sa Tondo. Although hindi po sila mga mananambahan sa Pasay, kung meron naman po kami kapasidad, binibigyan po namin sila. Liban pa po yung mga personal na bigay namin. Pero hindi po yung voluntary, hindi po yung mandatory. Nalinaw po yun. Masama ito kung yan na eh. Hindi po. Sa akin mo na lang pauna. Masaya ka. Ayan o. Masama lahat. Si Brother Alvin, no? Bagong dating eh, no? Bagong dating si Brother Alvin.